mainit na balita ngayong tanghali. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak na hindi pababayaan ng pamahalaan ang 17 Pilipino na bihag ng Houthi rebels. Armed Forces of the Philippines iginiit na walang plano ang Pilipinas na palalain ang tensyon sa West Philippine Sea sa gitna ng Joint Naval at Aerial Patrol kasama ang United Nations Indo-Pacific Command. Isa nasawi dahil sa epekto ng shear line at low pressure area. Bilang ng mga apektadong pamilya sumampa na sa mahigit 180,000 ayon sa NDRRMC. Philippine Coast Guard naglatag na ng oil spill boom sa may Balabac, Palawan kung saan lumubog ang isang Vietnamese cargo vessel. At pagpapalaya sa mga hostage ng Hamas. Hindi pa inaasahang mangyayari ngayong Biyernes ayon sa Israel. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, November 23, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Naniniwala naman si Albay 1st District Representative Edsel Lagman na mahalagang mahikayat ang executive agencies na makipagtulungan sa gagawing investigasyon ng ICC prosecutor sa war on drugs ng Duterte administration. Isa si Lagman sa naghahain ng resolusyon upang himukin ng pamahalaan na makipag-cooperate sa ICC probe. Pero hindi naman anya ibig sabihin ito ay nais niyang madiin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iginiit din ng mambabatas na may jurisdiction ng ICC sa bansa kahit pa kumalas na sa Rome Statute ang Pilipinas. Mahalagaan niya sa ngayon na maipakita ng bansa na sumusunod tayo sa international rule of law. Ipakita natin sa buong mundo na tayo ay hindi renegade at tayo ay susunod sa international rule or world order at yung tinatawag natin na talagang kailangan sundin yung rule of law, both domestic and international. Yung mga executive agencies ay pwedeng magpalit ng isip kung talagang nakikita nila na tama talaga mag-cooperate ang ating bansa sa investigasyon ng ICC. Kumbinsido si dating presidential spokesman Attorney Harry Roque na may basbas ng liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso ang mga pagkilos ng mga kongresista laban sa mga Duterte. Kabilang dyan ang resolusyon upang hikayatin ang pamahalaan na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court sa war on drugs ng Duterte administration. Ang detalye sa report ni Dante Amento. Inihayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque na may natanggap siyang impormasyon na aaprubahan ng liderato ng Kamara sa susunod na linggo ang House Resolution na inihain ni Representative Bienvenido Abante. Ang layo nito ay hikayatin ang pamahalaan ng Pilipinas na makipagtulungan sa ginagawang investigasyon ng International Criminal Court o ICC laban sa war on drugs ng Duterte administration. Ang balita ko pa, dahil ako naman po galing dyan sa Kongreso, abay sa susunod na linggo, aaproban na raw yan sa plenaryo. Yung kay Abante resolution. Ewan ko nga bakit biglang minadali? Dagdag pa ni Roque, ang hakbang na ito ay bahagi ng pang-uusig sa mag-amang dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte sa layong tuluyan silang mawala sa mundo ng politika. Kung hindi itutuloy ang impeachment para matanggal ang BP Sara, abay susuportahan naman nila ang investigasyon laban sa mga Duterte na posibleng maging dahilan din para magkaroon ng warrant of arrest laban kay BP Sara. Naniniwala din si Roque may pahintulot mula kay House Speaker Martin Romualdez ang mga nangyayaring anti-Duterte campaign sa Kamara. Wala pong nangyayaring kontrobersyal sa House na hindi binibigyan ng basbas ng Speaker. Parang Diyos po talaga ang Speaker sa House, lalong-lalo na kapag budget season. Kahit aniya si Justice Secretary Crispin Rimulya ay tila nagbago na ang tono ng pananalita at gusto ng pag-aralan ang resolusyon ng Kamara na makipagtulungan sa ICC na taliwas sa paninindigan ng Pangulo. Ito ngayon ang maging basehan
para magpatuloy itong sinasabi ngayon ni Justice Secretary Remulla na pag-aaralan ngayon ang issue ng pagtulungan sa ICC. Bagamat ilang beses na rin niya inulit ang sinabi ng Presidenteng hindi na makikipagtulungan. Noong Agosto, matapos namin magpulong kay Presidente, sinabi na ni Presidente, tapos na ang engagement namin sa ICC, hindi tayo makipagtulungan dahil ito ay hindi na tayo miyembro, wala na jurisdiction ng ICC. Sa isang pahayag, sinabi ni Secretary Remulla na kailangan ng seryosong pag-aaral ang isyu dahil hindi nakasapi ng ICC ang bansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala umanong problema sa pagitan ng mga Marcos at Duterte. Ito ang ipinahayag ng presidential sister na si Amy Marcos sa gitna ng balitang impeachment props laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, kinwestiyon din ito ang mga nagsusulong na papasukin ng mga investigador ng International Criminal Court o ICC sa Pilipinas. Narito ang report ni Harleen Delgado. Ang laking kahihiyan talaga sa Pilipinas kapag pumasok yung ICC na yan. Ayaw papayag-payag ng ganyan. Labis na ipinagtataka ni Senator Amy Marcos kung bakit isinusulong ng ilang mamabatas ang pagpapapasok sa Pilipinas ng mga investigador ng International Criminal Court o ICC para siyasatin ang posibleng crimes against humanity ng war on drugs ng Duterte administration. Giit ng senador, gumagana naman ang justice system sa bansa at hindi na kailangan pang pakialaman ng mga dayuhan. Makailang ulit na rin anyang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posisyon ng Pilipinas na kung may question sa jurisdiksyon ng international body sa Pilipinas. Tinalakay na ng House Committee on Justice and Human Rights ang resolusyon na humihimok sa gobyerno na makipagtulungan sa ICC. Yung at mga korte, tibay-tibay, pinalaya na si Senator De Lima. Hindi ba katibayan yun na maayos yung korte at talagang maandaran dumikat sila? Para naman kay Senator Ronald Bato de la Rosa na kilalang kaalyado ni dating Pangulong Duterte, kung maaprubahan ng Kamara ang resolusyon, mananatili lamang itong resolusyon maliban na lamang kung aaksyonan ni Pangulong Marcos. Ayon sa Senador, sa Pangulo sumusunod ang mga ahensya ng gobyerno at hindi sa Kongreso. Paglilinaw ng presidential sister, maayos naman anya ang samahan nila ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinagkibit balikat na lang din ito ang anyay ng gugulo na nasa likod umano ng mga pakulo ngayon sa ingay politika. Hindi naman na pinangalala ng senadora ang anyay ng gugulo sa tinaguriang UNITEAM. Kayo ang nasa Congress, kayo ang nakikinig sa iba't ibang departamento. Yung mga principal, yung kapatid ko, ako, si Vice President Sara, si PRRD, palagay ko hindi naman problematic. Yung iba na nanggugulo dyan, ewan ko lang. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanindigan si dating Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre na wala siyang sinumang pinilit na tumistigo laban kay dating Senador Laila De Lima. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano yung reaksyon ni Aguirre sa nabanggit ni dating Senador Drilon na dapat siyang kasuhan dahil sa mga imbentong kaso o witness laban kay dating Senador De Lima? Magandang umaga-aga. Sa pahayag ni dating Department of Justice, DOJ Secretary Vitaliano Aguirre, sinabi nitong hindi niya deserve o hindi siya karapat-dapat na makasuhan dahil sa pagbaliktad ng mga testigo laban kay dating Senador Leila De Lima. Sa paglaya ni De Lima, sinabi ni dating Senador Franklin Drilon na ang mga nag-imbento umano ng kaso laban sa dating senadora ay kailangan na mananagot. Subalit sagot naman ni Aguirre, wala siyang kasalanan o pananagutan sa nangyari kay De Lima. Wala siyang pinilit na testigo para sumaksi laban sa dating mambabatas. Hindi rin anya totoo ang sinabi ni dating Bureau of Corrections o Bucor OIC Rafael Ragos na kaya siya sumaksi laban kay De Lima ay pinilit o tinakot siya ni Aguirre. Depensa ni Aguirre, wala siyang kakayahan na takutin si Ragos. Sa katunayan anya, matagal siyang naghaan ng reklamo laban kay De Lima. Sinasabi nila na they are going to charge me, especially Senator Drilon, telling everybody that I should be charged of
subornation of perjury. I believe that I do not deserve such because kung matatanda ninyo in 2016 up to 2017 before the filing of the case against Laila de Lima, ako po ang pinakahuli sa lahat ng mga opisyal ng Duterte administration to file the case against de Lima. Giit pa ni Aguirre ang mga umatras na mga saksi ang dapat na maparurusahan tulad ni Ragos dahil sila ay nagsisinungaling. Maging ang Korte Suprema anya ang nagsabi na ang pag-atras o recantation ng unang salaysay ng mga saksi ay hindi dapat paniwalaan. Ganito rin ang pananaw ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Dagdag pa ni Aguirre, maaring tinakot o may involved umanong pera sa pag-atras ng mga saksi. Dapat din na mas mabigat na parusa ang ipapataw sa mga nag-recant ng testimonya. Sa huli aga, ayon kay Aguirre, hindi dapat paniwalaan ng Korte ang pag-atras ng mga saksi laban kay Dilin. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ginagawa na ng pamahalaan ang lahat ng paraan upang masagip at maiuwi ng ligtas ang 17 Pilipino na binihag ng Houthi rebels sa may Red Sea. Sa isang pahayag, sinabi ng Pangulo na pangunahing concern ngayon ng pamahalaan ang kaligtasan ng 17 Pinoy seafarers at siniguro na hindi nag-iisa ang mga ito. Ayon kay PBBM, sa ngayon ay kumikilos na ang Department of Foreign Affairs at nakikipag-ugnayan na sa counterparts sa Iran, Oman, Qatar at Saudi Arabia para sa update hinggil sa nasabing issue. Dagdag pa nito, nakaagapay na rin ang Department of Migrant Workers sa pamilya ng mga biktima. Nauna nang kinumpirma ng DFA na hinostage ng Houthi rebel group ang mga crew ng isang Galaxy cargo vessel, kabilang na ang 17 Pilipino na tripulante nito. Aprobado na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang pagbuo ng isang ahensya na mangangasiwa sa paggamit ng nuclear energy sa bansa. 200 kongresista ang bumuo pabor sa paglikha ng Philippine Atomic Energy Regulatory Authority o PhilAtom sa ilalim ng House Bill 9293 o ang Philippine National Nuclear Energy Safety Act. Sakaling tuluyang maisamataas ay ililipat sa PhilAtom ang regulatory powers ng kasalukuyang Philippine Nuclear Research Institute o PNRI. Naipasa ang panukala ilang araw lamang matapos ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Estados Unidos kung saan nilagdaan ang ilang kasunduan para sa paggamit ng bansa ng nuclear energy. Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ng mababang kapulungan ng Kongreso ang isang panukalang batas na layong pigilan ang pagpupuslit at paglaganap ng mga kontrabando sa loob ng mga bilangguan. Sa ilalim ng House Bill No. 9153 o ang Contraband Detection and Control System Act, maaaring mabilanggo ng hanggang 40 taon at patawan ng multang 10 milyong piso ang mga inmate na mahuhulihan ng ipinagbabawal na mga kontrabando sa loob ng mga kulungan. Ang Contraband Detection and Control System ay babalangkasin ng mga ahensya ng gobyerno kasama na ang mga lokal na pamahalaan. Nakapaloob dito ang handheld at walk-through metal detectors, X-ray scanners at K9 units. Maparurusahan rin sa ilalim ng panukalang batas ang sinuman na magtatangkang magpasok ng iligal na droga, mga armas at pampasabog sa loob ng mga bilangguan, kahit pa ang sinumang opisyal ng pamahalaan at mga empleyado sa mga kulungan. Dapat na umanong makialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa problema ng mga transport group sa implementasyon ng PUB Modernization Program ng pamahalaan. Babala ng grupong Piston, posibleng umabot pa sa korte ang usapin kung patuloy na tatangging makinig sa kanila
Ang mga opisyal ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Nilinaw din ng grupo na hindi naman sila tutol sa modernisasyon ng mga jeepney, kundi sa kanila ay maling implementasyon ng programa ng pamahalaan. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Nananawagan ng Transport Group na Manibela kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makialam na sa problema ng Transport Group tungkol sa PUB Modernization Program ng pamahalaan. Ayon kay Manibela President Marble Buena, kung hindi kayang ayusin ng Department of Transportation at LTFRB ang kanilang mga hinaing, magpapatuloy lamang ang kanilang strike at tigil pasada, kaya kailangan ng mamagitan ng Pangulo. Natin na makarating ito sa ating mahal na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-intervene na po sila dito na wala pong katapusang tigil pasada ito kung yung mga taong kumakausap sa amin ay binobola lamang po kami at pinapangakuan. Kailangan nating makakuha ng konkretong sagot na may garantiya at katiyakan na magpapatuloy po ang ating hanap buhay. Babala naman ng presidente ng Piston, maaaring humantong sa korte ang usapin ng PUB modernization kung hindi pa rin pakikinggan ng LTFRB at ng Department of Transportation ang kanilang mga hinaing. Di malayo na umabot po tayo sa legal battle. Mayroon lang mga ilang inaayos pa at pag-aaralan po natin. Kasi malinaw naman po, ang batas ng ating prangkisa ay galing sa batas. Yung pong PA galing sa executive order. Hindi naman pwede yung isang executive order ay mandato niya yung Republic Act. Patuloy na iginigiit ng mga ito ang tuluyang pagbasura ng pamahalaan sa franchise consolidation at alisin ang itinakdang December 31 deadline para dito. Para sa Piston, voluntaryo umanang pagsuko ng prangkisa ng mga operator ang gustong mangyari ng gobyerno na siyang papatay sa kanilang kabuhayan. Ang panawagan natin sa LTFRB at mismo kay BBM ay yung pagbasura sa 2017-011 dahil ito naman yung punot dulo ng kalituhan sa hanin ng ating public transport at siyempre yung pagbasura dito sa deadline ng December ng 30-31. Dapat ito yung hinaharap ng LTFRB at ng DOTR. Giit ng Piston, handa naman silang makipag-usap muli sa LTFRB at DOTR. Pero sana ay mayroon naman anilang magandang patutunguhan ang kanilang pag-uusap. Nilinaw ng grupo na hindi sila tutol sa modernization, pero hindi sila sang-ayon sa maling paraan ng implementasyon nito. Ang sinasabi natin sa gobyerno ay kung gusto talaga ng gobyerno na ayusin yung ating public transport, bakit hindi payagan sa balangkas ng rehabilitation? Bakit kailangan namin bumili ng 2.8 million, 3.3 million? Saan namin kukunin yung pambayad sa mga sinasabi nilang modern? At tandaan po natin, yung mga modern na tumatakbo rito ay hindi po yung brand. Yan po ay surplus na rin na galing sa iba't ibang mga bansa na dito tinatapon sa atin. Hiling naman ng Piston sa LTFRB maglabas ng executive order sa mga sinasabi nitong doable o pwedeng pagbigyan ang ilan sa kanilang kahilingan gaya ng 5 taong prangkisa para mayroon silang panghahawakang katibayan. Kahapon natapos na ang 3 araw na transport strike ng Piston pero hindi raw dito magtatapos ang kanilang kilos protesta at strike. Hindi pa rin titigil ang grupo na ipakipaglaban ang kanilang pagtutol sa mga probisyon ng PUB Modernization Program ng pamahalaan. Ikalawang araw naman ngayon ng Manibela sa kanilang tigil pasada. May ilan ding miyembro ng Pasang Mazda at Pedjodap ang nakibahagi sa transport strike. Muli namang nagbabala ang grupo na maaari pang masundan ng mas malawak na pagkilos ang kanilang tigil pasada kung hindi pa rin sila pagbibigyan ng gobyerno. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapatupad ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng Stop and Go Scheme sa mga pangunahing lugar sa kahabaan ng EDSA. Ipapatupad ang scheme sa Jokno Boulevard, Macapagal Boulevard, Rojas Boulevard at Atang de la Rama. Magsisimula ang implementasyong ngayong araw, November 23 hanggang sa November 26 para sa 31st Annual Meeting of Asia Pacific Parliamentary Forum o APPF. Ayon sa MMDA,
Nasa 361 ang mga personnel na dineploy ng ahensya upang pamahalaan ang trapiko at gabayan ang mga motorista. Daang-daang delegado mula sa iba't ibang bansa ang dumalo ngayong araw para sa pagsisimula ng 31st Annual Meeting ng Asia-Pacific Parliamentary Forum o APPF. Pilipinas ang napiling host sa pangunguna ng Senado para sa 3 araw na forum na ginaganap ngayon sa Philippine International Convention Center o PICC hanggang November 25. Ayon kay Senate President Juan Miguel Mig Zubiri, mga parliamentarian mula sa 19 na bansa ang kumpirmadong dadalo kung saan pag-uusapan ang mga issue sa politika, seguridad, ekonomiya, trade at regional cooperation. Isa sa mga inaabangan na magiging bunga ng mga pagpupulong ay ang pagpasa ng isang resolusyon kaugnay ng maritime disputes sa South China Sea at West Philippine Sea. Pero ayon kay Senator Zubiri, pag-uusapan ito sa mahinahon at diplomatikong pamamaraan. We have to tone down the rhetoric. Tayong host, it's an international forum. So, kailangan dito walang bastusan. Kailangan dito very diplomatic. And i-moderate natin yung ang ating hinanaing no, sa ating mga kapitbahay dito sa Asia. Roundup Balita. Nanawagan si Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na payagan sana ng Kongreso ang pagsasagawa ng voters re-registration upang magkaroon ng accurate at updated na listahan ng mga botante para sa nalalapit na 2028 elections. Ginawa ng COMELEC Chair ang pahayag kasabay ng idinaos na conference kahapon sa Intramuros sa Maynila. Ayon kay Garcia, dapat nang ipawalang visa ang lumang listahan ng mga botante sa buong bansa at payagan sana ng Kamara at Senado ang pagdaraos ng isang buwan na General Voters Re-Registration. Binigyan diin ng COMELEC ang kahalagahan ng pagkakaroon ng bagong listahan ng mga botante matapos na matuklasan kamakailan na mayroong nasa 491,000 voters ang mayroong multiple registration. Ayon pa sa COMELEC, taong 2003 pa ang kanilang hawak na record ng fingerprints ng mga botante. Muling nadagdagaan ang bilang ng mga kababayan nating nakauwi ng ligtas ng Pilipinas sa gitna pa rin ng nagpapatuloy na kaguluhan sa pagitan ng Israel at Hamas militants. Kagabi dumating ang 8 pang mga Pilipino na nirepatriate galing sa Lebanon. Binigyan ang mga ito ng pamahalaan ng financial at food assistance, gayon din ang transportation at hotel accommodation. Samantala, nakatakda ring dumating mamayang gabi ang ika-9 na batch ng Pinoy repatriates mula sa Israel. Binubuo ang mga ito ng 42 mga OFW, kabilang na ang 30 hotel workers, 12 caregivers at 5 mga bata. Pumirma na sa isang kasunduan ang Office of the Civil Defense at Motorcycle Ride-Hailing Company na ANCAS, kung saan itatalagang first responder sa mga rider tuwing may kalamidad. Sa ilalim ng nasabing kasunduan, nasa 100 bikers ng ANCAS ang makakatuwang ng OCD sa mga rescue operations. Kabilang sa kanilang gagampanan ang delivery o pag-transport ng mga essential goods at mas mabilis na emergency response dito sa Metro Manila at Cebu. Kasama rin sa agreement ang gagawing donasyon ng mga urban search and rescue equipment para mapaigting pa ang kapabilidad ng OCD. Ginugunita ngayong araw ang ika-14 na taon ng Maguindanao Massacre. Ito ang itinuturing na pinakamalalang election-related crime sa kasaysayan ng Pilipinas. 58 individual, kabilang ang 32 mamamahayag at miyembro ng pamilya Mangudadatu, ang walang awang pinaslang. Inalauna na patunayan na ang malagim na krimen ay kagagawan ng nooy si Maguindanao Mayor Andal Ampatuan Jr. December 2019 o 10 taon matapos ang krimen, napatunayang guilty ito.
kasama ang ilan pang miyembro ng kanilang pamilya, 26 pang kasabwat at senior police officials. Walang masamang intensyon o layunin ng Pilipinas sa pagsasagawa ng Joint Naval at Aerial Patrol kasama ang United States Indo-Pacific Command. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Medel Aguilar, hindi nila nais palalain o paigtingin ang tensyon sa West Philippine Sea. Ang tanging layon aniya ng 3 araw na maritime cooperative activity ay ang maipalaganap ang rule-based international order sa lugar. Tiniyak din ng AFP spokesperson na naaayon sa international law ang lahat ng kanilang hakbang. Umaasa ang opisyal na tatalima rito ang China upang palaganapin ang isang mapayapang pagresolba sa pinagtatalunang teritoryo upang hindi na maulit ang mga dangerous maneuvers at harassment. Iniulat ngayon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na may isa nang nasawi bunsod ng nararanasang epekto ng shear line at low pressure area sa ilang mga lugar sa Luzon at Visayas. Base sa latest report ng NDRRMC, mayroon ng isang nasawi dahil sa epekto ng kalamidad, gayunman patuloy pa rin itong binavalidate ng mga otoridad. Samantala, lumobo na rin sa mahigit 180,000 na mga pamilya ang naapektuhan ng malalakas na mga pag-ulan at pagbaha na katumbas sa mahigit 700,000 mga individual. Mayroong halos 200 mga lugar na ang binaha at mahigit 100 mga bahay na rin ang nasira dahil sa pananalasa ng kalamidad. Patuloy naman ang pamahalaan sa pagpapaabot ng tulong sa mga kababayan natin na apektado ng pagbaha. Inaasahang bibisita ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kababayan natin sa Northern Samar at General Santos. Personal na pupuntahan ng Pangulo ang mga kababayan natin na sinalanta ng malawakang pagbaha dahil sa umiiral na shear line at LPA. Gayun din ang mga biktima ng magnitude 6.8 na lindol na tumama sa ilang lugar sa Mindanao. Nauna nang ipinag-utos ng Pangulo ang pagpapaabot ng tulong sa mga kababayan natin na sinalanta ng kalamidad. Makararanas pa rin ng pag-ulan ang ilang bahagi ng bansa. Ayon kay Pag-asa Weather Specialist Patrick Del Mundo, umiiral pa rin ang Northeast Monsoon o hanging amihan na magdudulot ng maulap na kalangitan na may kasamang mahinang pag-ulan sa Batanes, Cagayan, Isabela at Apayao. Bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may paminsan-minsang mahinang pag-ulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon dahil pa rin sa amihan. Ang shear line naman ay magdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Palawan, Quezon at Bicol Region. Samantala, may namamataan naman na cloud clusters sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa may kanluran ng Palawan. Bagamat hindi pa ito low pressure area, ay patuloy na minomonitor ng Pag-asa. May namataan ring cloud clusters sa may silangan ng Southern Luzon at sa may Northern Samar area. Kaya't patuloy na pinag-iingat ang mga kababayan sa nabanggit na lugar na bagamat hindi naasahan ang tuloy-tuloy na pag-ulan, ay posible pa rin ang pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon sa Pag-asa, manatiling nakatutok sa kanilang social media sites para sa rainfall warning advisories. Sinimula na ng Philippine Coast Guard ang paglalatag ng oil spill boom sa paligid ng lumubog na Vietnamese vessel sa may karagatang sakop ng Balabac, Palawan. Sa video na ibinahagi ng PCG, makikita na nakalubog na sa tubig ang kalahati ng Viet High Star cargo vessel kung saan naobserbahan ang presensya ng oil sheen sa tubig. Mula sa Palawan, makibalita tayo kay Andy Pagayona live. Andy, gaano ba karaming langis yung karga nitong lumubog na Vietnamese vessel dyan sa Palawan? Aga, magandang tanghali. Ayon niya sa Philippine Coast Guard, nasa 29,000 liters na automotive diesel. Kaya naman agad silang naglatag ng pangharang o oil spill boom
para nga hindi kumalat itong mga langis. Alas 7 kaninang umaga nang may report niya sa Philippine Coast Guard na puno na ng tubig ang barkong Viet High Star cargo vessel dahil malalim ang tubig kanina umaga sa lugar na pinaglubugan ng barko. Kita na rin sa video na meron ng langis sa tubig kaya't agad na nagsagawa ang PCG ng paglalatag ng oil spill boom sa paligid ng barko. Nagsagawa na rin ang underwater inspection ng PCG para malaman ang status nito. Matatandaan na ang barko ay bahagyang lumubog nitong Martes, November 21 at napadpad sa Balabac, Palawan dahil na rin sa sama ng panahon sa lugar. Mula ito sa bansang Vietnam at patungo sana sa Cagayan de Oro. Sakay ng barko ang 17 crew na pawang mga Vietnamese national at may kargang 4 na toneladang 4,000 tons na bigas. Aga sa ngayon ay hinihintay pa natin ang ilalabas ng Philippine Coast Guard kung ano ang magiging resulta ng ginawang underwater inspection dito nga sa lumubog na barko. Yan muna ang ating latest. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Andy Pagayona. Pinayuhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Bicol Region ang mga mangingisda sa Lake Buhi sa Camarines Sur na anihin na ang mga alagang isda na pwede nang mapakinabangan upang huwag nang madamay sa malawakang fish kill doon. Nagbabala din ang ahensya sa pagkain ng mga patay na isda na makukuha sa lawa. Ang detalye sa ulat ni Ryan Salatandol. Patuloy na nakakakuha ng mga patay na isda ang mga mangingisda sa Lake Buhi sa Camarines Sur. Kahapon, mga patay na tilapia ang dala ng mga mangingisda sa Pantalan. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, nagsimula ang fish kill sa lawa nitong linggo. Batay sa resulta ng ginawang pagsusuri ng BFAR, bumaba ang oxygen level ng tubig sa lawa na naging dahilan ng fish kill. Nakita na po natin doon na napakababa na ng dissolved oxygen. Nasa critical level na po siya. Kasi yung normal natin is 5 ppm pataas. Ngayon po namumonitor natin, bumabagsak na siya sa 2. So ibig sabihin talagang tuloy-tuloy, pag hindi natin tuloy-tuloy ang fish kill po sa Lake Buhi. Bukod dito ay kinukonsidera rin ng BFAR ang malamig na panahon at ang epekto ng malakas na ulan sa lugar nitong mga nakaraang araw, kung kaya't namatay ang maraming isda sa lawa. Una po yung pabago-bago ng ating panahon. Sa ngayon naka-experience tayo ng sunod-sunod na pag-ulan. Patuloy naman na nakatutok ang BFAR Region 5 sa nangyayaring fish kill sa Buhi para sa kaligtasan at kalusugan ng mga taong makakakain ng isda na galing sa lawa. Pagdating naman po doon sa human consumption ng ating kung pwede pang kainin yung mga isda. Kami po sa BFAR, ina-advise po namin with the coordination with the local government unit po ng Buhi na bantayan po natin itong paglabas ng mga namatay na hindi natin na-monitor. So kami, ang advice namin yung mga isda sa Lake Buhi na pwede nang i-harvest, i-emergency harvest na nila. Yun po yung pwede nating kainin, yung hindi pa po siya namatay through fish kill. Sa ngayon, wala pang inilalabas ang BFAR na aktual na datos ng mga namamatay na isda sa Buhi Lake. Ryan Salatandol, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pasintabi po sa ating mga kababayan na nanananghalian ngayon, medyo maselan po ang nilalaman ng susunod naming ibabalita sa inyo. Nasawi ang isang 49 anyos na babae sa Bukawi, Bulacan matapos sa nangyaring pagsabog sa isang pagawaan ng paputok doon. Sa lakas ng pagsabog, naputulan pa ito ng isang binti at nasunog din ang malaking parte ng katawan ng biktima. Mula sa Bukawi, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano ba yung dahilan ng naging pagsabog ng pagawaan ng paputok dyan sa Bukawi?
aga yung ginagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection at ng Philippine National Police hinggil dito sa nangyaring pagsabog ng paputok. Pero isa sa dahilan ay yung pagliyab nga o yung kwitis na o pulbura dito sa nasabing pagawaan ng paputok. Wasak ang kubo at nagiba ang pader sa lakas ng impact ng pagsabog ng pagawaan ng paputok sa Barangay Bunlo sa bayan ng Bukawi, Bulacan kahapon. Isang 49 anyos na nanay ang nasawi na nagngangalang si Risa Villanueva. Ayon sa kaanak nito, gumagawa ito ng kwitis sa loob ng kubo. Sa hindi naasaang pangyayari ay aksidenteng nagliyab at sumabog ang ginagawa nitong kwitis. Bali, gawa, bukod to sa Bunlo, private property to eh. Ang ginagawa niya dyan, mga kwitis lang talaga. Yung ng kwitis, yung pinakabam. Yun, mga oras na yun, hapon na eh. Hindi niya siguro kalayan na mag-i-start, wala na siya nagawa. Ganun lang kabilis ang paputok dito. Pag sindi, saglit ka lang din. Sinubukan pa sanang i-revive ang biktima sa Bulacan Medical Center, subalit dahil sa tinamon nitong sunog sa katawan at naputol na kaliwang binti ay hindi na rin ito nagtagal. Ayon pa sa bayaw ng biktima na si Loyabel, kamamatay lang ng kanyang kapatid. Anya pinatigil na nila ito sa paggawa ng paputok pero nakiusap anya sa 4 na anak. Natatapusin niya lang hanggang Disyembre ang paggawa ng kwitis at hihinto na siya. Pero yun pala ang huling sandali ng kanyang buhay. Sabi niya nga maski ako, sinabi ko sa kanya na tigilan niya na. Tatapusin niya lang doon Disyembre na to. Hindi na siya ihipon maputok dahil nga halos nagdadalawang taon pa lang yung kapatid ko na mamatay na inatake rin yung asawa nga ng biktima. Samantala, ayon naman kay Robin Del Rosario, barangay chairman ng Bunlo, nakahanda silang mag-abot ng tulong sa pamilya ng biktima. Aalamin din nila kung sino talaga ang nagmamay-ari ng nasabing gawaan ng paputok at magpapatulong sila sa Bureau of Fire Protection at Philippine National Police kung sino ang may pananagutan dito sa nangyaring aksidente. Lalabas po sa tamang investigasyon, tamang impormasyon na kung saan malalaman na may pananagutan kung sino man po yung dapat na papanagutin, ay kailangan po talaga po nilang tumulong at maging po ang sagot ng barangay ng Bunlo ay dapat tumulong sa naiwang pong pamilya. Sa ngayon, wala pa namang inilalabas ang BFP at PNP sa naging resulta sa kanilang investigasyon. Aga sa ngayon nga ay dito ako sa lugar kung saan nga ay ganap sa aking likuran yung pagsabog ng nasabing gawaan ng paputok o kwitis dito sa lugar at kung mapapansin natin ito ay private property pero sa ngayon ay ito nga nagiba yung pader sa lakas ng impact at kanina nga ay naalis na rin yung mga bubong at mga yero na kung saan nga pati yung kubo ay nawasak at inalis na rin dito sa lugar at nilinis na rin ng may-ari ng compound. At yan mo Tilites Live mula dito sa Bukawi, Bulacan. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. 4 ang kumpirmadong nasawi matapos na sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Cebu City kaninang umaga. Mula sa Cebu City, ang detalya hatid ni Edmund Hisola live. Edmund, tukoy na ba ng mga bumbero kung ano ang pinagmulan nitong sunog dyan sa Cebu City? Yes, Ella, patuloy ang isinasagawang investigasyon ng Cebu City Fire Station sa naganap na sunog sa isang residential area sa Sitio Upper Kapakulan, Barangay Tisa, Cebu City kaninang umaga, kung saan 4 na menor de edad ang nasawi na may edad na 10, 6, 1 taong gulang at 11 months old. Sugatan naman ang 2 individual na sina Christine Cabornay, 30 years old, at Jello Cabornay, 31 years old. Ayon sa Cebu City Fire Station, natanggap nilang insidente ng sunog alas 5:51 kaninang umaga, itinaas sa first alarm ng 5:55 at idiniklarang fire out 6:15 ng umaga. 7 bahay ang nasunog, 5 ang totally burned at 2 naman ang partially burned. 10 pamilya o nasa 30 individual ang apektado ng sunog. Tinataya namang nasa 525,000 pesos ang halaga ng ari-ariang natupok ng sunog. Ella, sa initial na investigasyon ng Cebu Fire Station, walang kasama ang mga minor de edad sa kanilang bahay na maganap ang insidente. Ayon kay Fire Senior Officer Wendell Villanueva, pinuntahan at sinubukan pang buhatin ni Christine Cabornay ang kanyang 11 months old
na sanggol, ngunit dahil sa sobrang init, nabitawan niya ito. Dagdag ni Villanueva na mahalaga ang pakikipag-ugnayan sa kanila at i-report kaagad ang mga ganitong insidente sa kanilang opisina. Sa TISA National High School naman ang tinitingnan ng pamahalaan na magiging pansamantalang titirhan ng mga nasunugan. At yan munang update dito sa Cebu City, Ella. Alright, maraming salamat Edmund Hisola. Bumuo na ang 5th Infantry Division ng Board of Inquiry o BOI na siyang aatasan para magsagawa ng malalimang investigasyon sa nangyaring pamamaril sa isang sundalo at 2 kasapi ng Citizen Armed Force Geographical Unit of CAFGU sa Banawe, Ifugao. Ang detalye ihahatid ni Grace Flores live. Grace, kumusta ang investigasyon ng PNP at AFP sa pangyayaring ito? Yes, Aga, sa ngayon nga ay hinihintay ng PNP at AFP ang resulta ng investigasyon upang mabigyan na linaw kung ano ang pinag-ugatan ng kanilang hindi pagkakaunawaan. Nagkasundo ang Philippine National Police, Banawe, Ifugao at 5th Infantry Division ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Army na bumuo ng Board of Inquiry o BOI para tutukan ang pamamaril na ikinasawi ng 3 miyembro ng AFP sa bayan ng Banawe sa Ifugao Province. Ayon kay Major Rigor Pamitan, hepe ng Division Public Affairs Office ng 5th Infantry Division, Philippine Army, bubusisiin ng militar at pulisya ang kanilang operational procedure para maiwasang maulit ang insidente. Hanggang sa ngayon, ma'am, ay continuous po rin po yung sinasalawang investigation since ang Infantry Division po ay bumuo po ng isang Board of Inquiry na pinangungunahan po ng aming Command Inspector General. So, ang ating pong Board of Inquiry ay nagkipag-ugnayan and nag-cooperate po sa Banawe Police na siyang lead sa investigation nang malaman natin kung ano po talaga ang nag-transpire. Itinuturing naman ng AFP na isang isolated case ang insidente. Sinabi pa ni Pamitan na may family problem ang suspect. Samantala matapos ang naturang insidente, agad namang nagsagawa ng review ang pamunuan ng 5th Infantry Division sa kanilang protocol at magsasagawa rin sila ng stress debriefing sa mga sundalo. Na po yung sa mga titinang anggulo ng ating Board of Inquiry kasama po ng kapulisan, baka meron din pong mental health problem yung ating sapagkat isa rin po talaga sa tinututukan ngayon ng 5th Infantry Division, yung mental health problem ng ating kasunduluhan, maging ng ating mga miyembro ng taas, sapagkat meron din po tayong mga cases before na meron po tayong mga tropa na nag-commit po ng suicide. Matatandaan, November 17 ngayong buwan nang mauwi sa pamamaril ang simple sanang inuman ng mga kawani ng Philippine Army sa loob ng kanilang kampo. Nagtamo ng tama ng bala sa katawan sina Staff Sergeant Andrew Dolnuan at ang 2 civilian active auxiliary na sina Alphon Magiwi at Sani Bumanang. Ang suspect ang kanilang kasamahan na si civilian active auxiliary Jebeli Banghuyaw. Pagkatapos ng pamamaril, nagbaril sa sarili ang suspect. Nagpaabot na ang 5th Infantry Division ng pakikiramay at tulong sa mga pamilyang naulila ng mga biktima. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Flores. Hindi inaasahan ang release ng hostages ng Hamas bago mag-Biyernes, November 24, ayon sa National Security Advisor ng Israel. Sa gitna ito ng pansamantalang tigil-putukan sa pagitan ng Israel at Hamas militants. Miyerkules, November 22, nang magkasundo ang 2 panig sa isang ceasefire sa Gaza sa loob ng 4 na araw. Ito ay upang makapasok ang kinakailangang ayuda para sa mga apektadong sibilyan at pagpapakawala ng nasa 50 hostages ng Hamas na nasa teritoryo kapalit ng 150 Palestinians na nakakulong sa Israel. Wala pang opisyal na anunsyo sa oras ng pagsisimula ng truce at ng release ng hostages.
Sinuspindi ng South Korea ang ilang bahagi ng 2018 agreement nito sa North Korea na layong pahupain ang military tensions. Ito ay matapos ipinahayag ng Pyongyang na tagumpay nitong nailunsad ang isang spy satellite sa kalawakan. Ayon kay Prime Minister Han Duck-soo, banta sa seguridad ng South Korea ang launch. Batay sa Seoul, muling magsasagawa ng surveillance flights sa border nito sa North Korea ang South Korea. Ipinahayag ni New York Governor Kathy Hochul na walang senyales na isang terrorist activity ang nangyaring pagsabog ng isang sasakyan sa isang tulay sa pagitan ng Estados Unidos at Canada malapit sa Niagara Falls. 2 taong nasa loob ng sasakyan o 2 taong nasa loob ng sasakyan ang nasawi dahil sa explosion. Nasugatan din ang isang U.S. Customs and Border Protection Officer at dinala sa ospital. Batay sa mga nakakita sa insidente, mabilis ang takbo ng sasakyan patungo sa tulay at sinundan ito ng malaking pagsabog. Matatagpuan sa Niagara Falls ang Rainbow Bridge at tumatawid sa Niagara River bilang pangunahing connection route sa pagitan ng US at Canada. Iniimbestigahan pa ng Federal Bureau of Investigation at pulisya ang insidente. Naglabas ng pahayag ang mga organizer ng Miss Universe El Salvador hinggil saan nila'y pagkakamali kung saan napaghalo umano ang pangalan ng 2 kandidata sa Miss Universe pageant na kasama sa finalist. Sa isang pahayag na ipinost ng Miss Universe El Salvador sa kanilang Instagram account, sinabi nito na nagkaroon sila ng pagkakamali sa pagkakahalo-halo ng pangalan ng 2 finalists at tinawag itong simple error of moving too fast. Humingi rin ito ng paumanhin sa parehong finalist. Hindi na idinetalye pa ng organizers kung sino-sino ang tinutukoy nilang kandidata. Pero matatandaan na noong weekend, maraming Filipino fans ang nakapansin at nakapag-screenshot sa isang post ng Miss Universe El Salvador kung saan kasama sa top 5 finalists si Miss Universe Philippines Michelle D. Pero nang ilabas ng Miss Universe organizers ang top 5 finalists, wala rito ang pangalan ni MMD. Nagtapos ang Miss Universe journey ng pambato ng Pilipinas nang makapasok ito sa top 10 finalists at makapag-uwi ng ilang special awards. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Roma, Kapitulo 12, versikulo 17 hanggang 18 na nagsasabi, "Huwag kayong mangagbayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao." At iyan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan bang panig na ang daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.